Magandang araw, Pilipinas. Ayan sa ating mga kaibigan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat at nagbabalik ang inyong tropang Bisaya upang pag-usapan ito mga kasalukuyang issue patungkol nga po sa impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ito mga kababayan ng mga senador na pumabor na ibalik sa Kongreso itong impeachment, article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Parang bumili ka lang sa Shopee na back to sender Para ka lang bumili na Lazada na back to sender mga kababayan yung in-order mo. By the way mga kababayan, medyo nag-iiyakan na naman yung mga pinklawan, mga pulangaw. Alam naman natin ngayon na sila ay nagsama-sama upang pabagsakin ang mga Duterte. Pero kayo pa man alam nyo, nagpapasalamat ako dito sa mga senador, lalong-lalo na kay Senador Bato de la Rosa. Na alam naman natin, talagang isa sa mga kanyang pinangako sa bayan ng Pilipino na kanyang pipigilin ang impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya tayo mga kababayan, ang mga senador na bumoto pabor na ibalik po sa Kongreso back to sender itong nasabing article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. By the way, malapit ng election 2028, kaya abang-abang na po kayo at inyo na pong ilagay sa inyong mga listahan yung mga senador na pumabor at hindi pumabor na ibalik sa Kongreso ang naturang impeachment. Ito mga kababayan ng mga pumabor, which is si Cayetano. Ito yung unang-unang pumabor. Nabatid naman natin simula noon ay kaalyado ng mga Duterte. No? Simula noon hanggang ngayon ay talagang nandyan ho sa panig ng mga Duterte sapagkat matid naman natin na yung mga Duterte naman talaga ang siyang may ginagawang mabuti para po sa bansang Pilipinas. Hindi ho lang katulad ng mga dyan, talagang may mga personal na interest. Kaya naman ho sila ay nagmamadali na impeach si Vice President Sara Duterte nang sa gayon hindi na ito makatakbo sa 2020. Asa pa kayo? Mga kababayan, ang pangalawa po na pumirma pabor na ibalik po sa Kongreso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay si Jinggoy Estrada. Sabagay, thank you Jinggoy Ito mga kababayan, si Tol Tolentino. Sayang Tol. Sayang kasi, bigla ka kasi bumaliktad noon kasi kabit na kabit ka sa mga Duterte. Sabagat pagkat itong bago ang halalan nung nakaraang May 12, bigla ka namang bumaliktad. Diyan, talo ka tuloy. Mga kababayan, ang pangapat po na pumirma pabor sa impeachment, pabor na ibalik ang impeachment, ang article of impeachment doon po sa Kamara. Ay wala po ibang Jessica Pia Cayetano. Sapagkat alam naman natin mga kababayan, ang dalawang Cayetano na yan, talagang nasa paniguyan ng katotohanan. Ito sa panig po ng taong bayan. At syempre, ang panglima, nandyan po si Bato de la Rosa. Alam naman po natin simula noon hanggang sa ngayon ay nasa panig ng taong bayan at syempre sa panig po ng mga Duterte. Palakpakan po natin yan mga kababayan. Okay? Andyan din po si GB Ejercito, which is ito naman si GB. Talagang nagiging neutral ito at nasa gitna ito mga kababayan. Alam naman po natin na hindi ito masyadong sumasabak, no? Lalo-lalo na sa usaping mga pampolitika. Itong si GB Ejercito, which is at this time, umuto po ito pabor na ibalik ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte doon po sa Kamara. Okay, thank you GB Ejercito. And syempre mga kababayan ng pang-anim, nandyan po si Senador Bongo, which is alam naman po natin na sanggang kanang kamay ni former President Rodrigo Roa Duterte. Then mga kababayan, alam naman po natin na isa po sa kanilang mga binabanggit that time nung bago ang eleksyon itong May 12 na kung saan nga po ay talagang sila ay against impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito malinaw na kung saan kung ang mga tao ay pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte ay hindi ito mananalo, hindi ito magna-number 1 at magna-number 2 si Senador Bongot Bato de la Rosa mga kababayan. Ito malinaw. At syempre mga kababayan na pang 7, 2, 4, 6, 7, ito pang 7 po sa ating listahan ay walang iba. Sabi nga ng iba, may silbi din pala to si Lito Lapid. Ito mga kababayan, si Lito Lapid ay bumoto pabor na ibalik ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara. Okay? By the way, okay naman. Parang iniwan nyo na si Dayon Chura. Sumunod po mga kababayan sa listahan po natin ay wala pong iba kundi si Loren Legarda. Okay, which is alam naman po natin nasa panig din po ito ng katotohanan. Kaya maraming salamat po Senador Loren Legarda. Okay mga kababayan, ang sumunod po dito isa po sa mga endorse ni Vice President Sara Duterte na walang iba po ang kapatid mismo ng ating kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos mga kababayan. Which is ito nga po si Senador Amy Marcos na bumoto pabor na ibalik ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte doon po sa Kamara. Which is yan po Senador Amy Marcos. Alam naman natin sa
huling araw po ng eleksyon, mga kababayan, ay inendorso po ni Vice President Sara Duterte sapagkat alam naman po natin si Senador Amy ay talagang lumalaban at talagang pinapanindigan niya na siya against sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. At ayun nga po sa kanya, itong impeachment, mga kababayan, ay upang pigilin lamang po si Vice President Sara Duterte na tumakbo sa 2028. At alam naman po natin na talagang napakalakas po na kalaban po nila si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan pa nga po, mga kababayan, kay Senador Amy Marcos na kung saan kung sa katingin po nila accountability ang kanilang hinahanap, kasuhan po nila at kasalukuyan naman marami ng na-file na kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi yung kanila ho umanong inaatupag ay ang pagpapadisqualify ka kay Vice President Sara Duterte upang hindi na ito makatakbo sa 2028. Nako! Excuse me po! Ito pala yung hangarin nyo, ha? By the way, mga kababayan, sumunod po sa ating listahan si Senador Robin Padilla. Ito pong ating utol sa Senado na alam naman po natin na talagang number 1 ito nung nakaraang eleksyon, mga kababayan. Palakpakan natin si Senador Robin Padilla. Ayun nga talagang tuwa din po ang ating mga kapatidang Muslim sapagkat meron na pong Muslim, no? Ayan po, na isang senador. Ito pong si Senador Robin Padilla. Mga kababayan, sumunod po sa ating listahan si Bong Revilla. Mukhang iniwan mas din yun, ha? Ito din bumoto, mga kababayan, pabor na ibalik po ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na ibalik po doon sa Kongreso. Back to ang balos-los. Back to Martin Romualdez. Mga kababayan, ito po, mga kababayan, medyo tahimik lang ang idol ng sabi ng Pilipino, which is ito nga po si Idol Rapi Tulfo. Ito, ay. Bumoto po, pabor na ibalik ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte doon po sa Kongreso si Rapi Tulfo. Ay. Dahil alam naman po natin lahat, si Idol Rapi Tulfo, medyo tahimik lang ito. Pero ngayon pa man, ito po'y bumoto na pabor na ibalik. By the way, salamat po sa Idol Rapi Tulfo. Ito, mga kababayan, sumunod po sa ating listahan. Hindi na natin ito papatagalin, no? Ito na yun. Ito na, kaya ilagay nyo sa inyong mga listahan. Dahil malapit ng election 2020. Ang bilis, no? Tarinas pa, pero pinag-uusapan at mainit na pinag-uusapan ng 2028, mga kababayan. Talagang nag-ikaw sila na mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Kapagkat ito'y tinik sa kanilang lalabunan sa kanilang mga pagtakbo this coming election 2028. Mga kababayan, sumunod po sa listahan po natin, which is ang ina nila. Ang ina po, mga kababayan, ni Mark Villar. At syempre po, mga kababayan, ina din po ni Camille Villar, napatid naman po natin na isa din po sa mga inendorso na Vice President Sara Duterte noong nakarang election 2025, May 12. And syempre, nandyan din po, mga kababayan, si Mark Villar, which is nga ito nga po anak ni Cynthia Villar, na ito din po yung kanyang ama. Isa sa mga mataling kakaibigan na which is dumalo pa nga po ito ng Thanksgiving party ni Senador Bato de la Rosa at Senador Bongo. Wala pong iba kundi si Manny Villar. Mga kababayan, ito nga pong ama ni Mike Villar na bumuto. Pabor na ibalik ang impeachment complaint. Article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte doon po sa kay Tambaluslos. Ang sumunod po sa listahan po natin, Mrs. wala pong iba kundi si Mig Zubiri, mga kababayan. Na alam naman po natin nasa panig din po ng Sambayang Pilipinas, patagal na po nakaalyado ng mga Duterte. Maraming salamat, Mig Zubiri. Ito mo, mga kababayan, sumunod po sa listahan po natin, wala pong iba kundi si ito pong ating kasalukuyang Senate President. Wala pong iba kundi si Chizzy Escudero. Ay, walang lalong nagagalit itong mga yellow card sa mga pulangaw na atat na si Vice President Sara Duterte, which is ngayong May 11, nakatagda saan ang basahin ng articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero ganun pa man, mga kababayan, possible na hindi na yun matutuloy. Abangan natin mamaya lamang. Diyos me po, kabayan! Ito na. Ang mga dapat ninyong ilagay sa inyong mga listahan. Okay. Naku, medyo mainit ito, mga kababayan. Dahil ito po'y mamarkahan ng Sambayan ng Pilipinas sa darating po na eleksyon. At alam naman po natin na wala pong iba. Matagal na ito na gusto talaga nilang i-impeach si VP Sara. Ayan po, si Risa Ontiveros. Wala nang ibang ginawa kundi ang atakihin ng mga Duterte. Siyempre, mga kababayan, andyan din po si Cuco Pimentel. Agoy po ko. Eto, mga kababayan, matagal na po. Bago pa nagkaroon ng eleksyon noong May 12, ay atat etong si Cuco Pimentel. Nasimula na nga po ang impeachment complaint or pagtalakay po sa impeachment, article of impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero ngayon pa man, ito po'y talo ng nakarang eleksyon. Eto po, mga kababayan, sumunod po si Abby Binay, which is ang kanyang kapatid po, mga kababayan. Ay, hindi, Nancy Binay pala. Si Abby Binay pala, yun pala yung natalo. Talo man din, kung saan mo. Ayan, sige. Mampig na kayo Tambaluslos o kay Bongbong Marcos, talagang tanggungan ng inyong mapupuntahan. Mga kababayan, sumunod po na po meron ang hindi po pabor
Naibalik po sa Kongreso ang impeachment, article of impeachment namin kay Vice President Sara Duterte, si Crispo Agoy. Idol ko pa naman yung papa nito, sayang. Mukhang mabubura na ito sa susunod na eleksyon. Mukhang hindi na ito mananalo. Yari. Mga kabayan, sumunod po. Ito, talagang alam ko kasi natin ito kay Duterte din ito eh. Pero siya po ay hindi pumabor. Naibalik po sa Cinder, Bactoyo, Tambalos Laws, itong article of impeachment, which is wala pong iba, kundi si Win Gatchalian. Win Gatchalian, mukhang hindi na ito man. Sa bagay, yung kanyang, itong Gatchalian na isa, ay kasalukuyan pong gabinete ni Bongbong Marcos. Expected na po natin yan nabuboto pabor upang simulan na po ang pagtalakay sa impeachment complaint. Article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Noong nakaraan, dumaan kami dyan sa Senado at until now, marami dyan mga tao na mga bubo. Sabi ko nga, nagdadasal din pala itong mga NPS na ito. Agoy. Bakit dali mga kabayan, ito po sinabi ni Laila de Lima. Okay, pakinggan nyo. Mamasahin ko po sa inyo dahil nagagalit na si Laila de Lima. Sinabi nga po ni Laila de Lima, kakapasok lamang po ng balita. Ito ay mainit-init po at nagbabagang balita. Mga kabayan, ito po sinasabi po ni Laila de Lima. Sila ang nagtanong, sila rin ang sumagot. Walang due process, walang hiya. Ano ito? Korte or kolto o hay. Mga alam po natin na ito yung mga to, tahimik po pagdating sa issue po ng 2025. Agoy. At syempre po mga kababayan, tahimik din po ito patungkol po sa PhilHealth. Agoy, ito talagang mga dapat pag-uusapan natin dahil hindi po ito milyon kundi bilyon ang usapan po dito pagdating po sa mga issue na ito, flood control. Yun, alam naman po natin kunting baha lang sa Metro Manila, kunting pag-ulan ay baha na. Pero ito mga kababayan, talagang nagagalaiti sila sapagkat mukhang na 0 points po sila. Ito pakita ko lang sa inyo, ito din po ang sinabi po ni Atty. Rowena Gonzon. Ito pang pag-uusapan na natin ito. Ilan po ang sinabi ni Atty. Rowena Gonzon. Sinabi po ng dating kalyado ng mga Pinklawan, mga kababayan, na ngayon po ay talagang nagsasalita pabor sa mga Duterte na walang iba kundi si Atty. Rowena Gonzon. Ayun na. Biruin nyo. Ang laki ng ginastos. Mga pagpaperma lang. Tapos binalik sa inyo. Ang laki ng ginastos nyo sa pagpapirma na yan. Pero binalik sa inyo according po yan kay Atty. Rowena Gonzon. Iyak na naman. Mga kababayan, ito po, ipapakita ko pa din sa inyo mga kababayan, itong si AAX. Ito, sino ba to? Maingay ito sa social media eh. Ayan, maingay yan sa social media na ito. Umiyak na. Naalala kayo kasi yung ba yan. Kasi hindi ko masyado binibigyan ng pansin niyang ugok na yan. Mga kababayan, ito din po, may pahayag din po si Doc Richard Mata na ito din po mga kababayan ay naging isa po sa mga candidate po ng Duterte noong nakaraang midterm pero sa kasamang palad hindi po ito nanalo pero kimpungan sa susunod na election expected na po natin na mananalo yan. No? Ito po mga kababayan, sinabi po ni Dr. Richard Eric Mata, ang sinabi po niya kahapon lamang sa kanyang post. Ang mali ng lower house ay di nila na isabatas ang no return, no exchange. Ano yan? Ano yung pang Lazada talaga ba? Ayan, mali na daw. Sabi ni Dr. Richard Mata, mga kababayan. Okay? So, magdali mga kababayan, ito pong last ipapakita ko sa inyo dahil kumakalat ito sa social media para bigyan po natin ng linaw. Matatandaan po ninyo mga kababayan, pinapalabas po ng mga pulangaw vlogger na ganyan mga kababayan ay maglalaban di umano, dinalikiran ni Bongo si Sara. No, maglalaban di umano si Bongo at saka si Sara sa 2028. Ayan po mga kababayan, sinasabi nga po dito ng mga Pangklawan at hindi lang yan mga pulangaw na dapat lang maglaban itong dalawa na ito. Malabo yan. Asa pa kayo? Mga kababayan, sinasabi po dito ng mga yellow cards. Pag-awayin naman natin ang mga DDS share natin sa AP groups ng mga DDS. Taga-Davao OFW, Seaman at Bongo Group. Aha. Ito po mga kababayan, Bongo 2028 na. Grabe talaga mga desperado na itong mga dilawan, di na nila alam kung anong kanilang magagawin upang pabagsakin po si Vice President Sara Duterte. Dahil alam naman po natin, masyado na silang kabado. Even ng Marcos admin, na pagkatagka, yan mo ay nakaposisyon. Lintik lang ang walang gantik. Ika nga, mga manta kayo. Okay? Alam naman natin, kita naman natin, very confident ng ating Vice President Sara Duterte. Sa kabila po ng kanyang hinaharap ng mga pagsubok at this time, nandyan ang disqualification. Nandyan ang mga nalimpak-limpak po na ipinalho na kaso. At ngayon mga kababayan, according kay Atty. Rowena Gonzon, mayroon na daw diwan ng plan B. Ito nga pong pagpapakaso na naman kay Vice President Sara Duterte. Tingnan nyo itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Tingnan nyo, wala nang ibang ginawa, kundi politika. Seryoso na ako. Wala nang ibang ginawa, kundi, ito tingnan nyo, sa loob ng kanyang 3 years, wala naman mga naging proyekto. Tapos
Tapos ngayon, 3 years na natitira, pag-uusapan ng impeachment, nandun nakatuon ang mga tao. Diba? Bongbong Marcos talaga ang iyong pamumuno, talagang palpak eh. Siyempre, palpak yung pamumuno. Ang layo mo kay Digong. Putik, pag nagtatanong kami, although may mga hindi pabor sa pamumuno ni Digong, pero kalingkingan lang yan sa dami nila, kunting-kunti. Samantalang mo, pag nagtatanong mo kami, di hamak na 80% ng mga kababayan natin ang mas pabor sa pamumuno ni Digong kaysa sa'yo. Dahil naman mahiyaan na. Okay, sana naman makaramdam ka ng konting hiya. Yun lamang po. Magandang araw, kabayan.